Last episode. Umiinom si Matthew ng alak habang nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama. Halos mga lahati na ang Black Label pero hindi pa rin siya panawan ng ulirat o di kaya naman ay tuluyang makatulog at hindi na magising pa. Wala na yatang sasakit pa sa nararamdaman niya ngayon. What did he do to deserve this kind of pain? What's the point of existing kung mawawala rin lang sa kanya si Samantha? Ang babaeng tanging minahal niya. Ang sakit lang isipin na hindi pala talaga siya kayang mahalin ni Samantha. Ang lahat ng pag-asa niya na darating ang araw na mamahalin rin siya ng dalaga ay naglahong lahat dahil sa pagbabalik ng kanyang kakambal. Si Alexander pa rin pala ang mahal nito. He could tell by how Samantha's face lit up while Alexander was sweeping the tears away from her cheeks. By how much happiness had shone on her face while Alexander was caging her face in his palms. By how she hugged Alexander tightly. He was nothing compared to his twin. Pinuntahan niya si Samantha sa Isabela para kausapin, para ayusin ang lahat sa kanila. Nagbaka sakali at totoong umasa siya na baka sakaling suklian ni Samantha ang pagmamahal niya pagkatapos niyang magtapat. Pero parang tinulo siya sa kinatatayuan niya nang matanaw mula sa veranda ang dalawa. Kitang-kita niya ang saya sa mukha ni Samantha habang mahigpit na nakayakap kay Alexander, kahit paluhaan ito. Gusto niyang lumapit, pero naunahan siya ng matinding takot. Takot na marinig mula kay Samantha na babalik na ito kay Alexander. Na si Alexander pa rin ang mahal nito, na nakikita lang nito si Alexander sa katauhan niya, kaya siya nito pakakasalan. Hindi niya kakayaning marinig ang mga yun. Hindi niya kaya. Pahagis na binitiwan ni Matthew ang bote ng alak at gumulong yun sa sahig. Natapon pa ang ibang laman nun sa sahig. He stood up and climbed up into his bed. Sa halip na umuwi sa mansyon ay sa beach house siya tumuloy. Ayaw niyang makita siyang nagkakaganito ng kanyang lola. Ayaw niya ring umuwi sa resto bar. Ayaw niyang makita siya ng mga kaibigang ganito kamiserable. Nakatulugan ni Matthew na puno ng hinanakit ang puso at si Samantha ang laman ng isip. "Wake up!" Matthew groaned in annoyance when someone interrupted him from his sleep, and soon the rays of the sunlight peeking through the windows filled the room with cool, hazy kind of light, stirring him awake. "Close the curtains!" Naiinis na wika niya at bumaling sa kabilang side. "I don't want an irresponsible husband." His eyes flew open upon hearing Samantha's voice. Was he dreaming? Epekto ba to ng alak? Anya sa sarili. "Kapag hindi ka pa bumangon, aalis ako." Muli niyang narinig at sa pagkakataon na yun ay mabilis siyang napabalikwas. He saw Samantha, standing by the side of the bed, with both her arms folded across her chest. A smile slowly crept her lips. "Samantha?" Tila naguguluhan na saad ni Matthew. Tumaas naman ang kilay ng dalaga. "What? Pagmamasdan mo na lang ba ako? Hindi mo man lang ba ako yayakapin at hahalikan? Haven't you missed me?" He threw his legs over the side of the bed. Pero ang akma niyang pagtayo para yakapin ito ay natigil nang maalala ang nakitang tagpo kahapon sa pagitan nito at ni Alexander. Sa halip ay yumuko siya. "Anong ginagawa mo rito?" Samantha's mouth fell open upon hearing him. Hindi yun ang inaasahan niya. She was expecting a sweet romantic scene. Inaasahan niya na yayakapin siya nito ng mahigpit, expecting him to kiss her with passion and love. But it didn't happen. What happened was contrary to her expectations. Ang lamig ng boses ng binata, kasing lamig ng pakikitungo sa kanya. Pagkatapos silang makapag-usap ni Alexander, ay sumama siya sa binata pabalik ng Maynila. Nagstay muna siya sa apartment niya kagabi, at si Alexander naman ay sa isang hotel sa Maynila. At maaga siyang sinundo ni Alexander para sabay pumunta ng mansyon. Nang hindi niya maabutan si Matthew sa mansyon, ay agad niyang naisip ang beach house. At hindi nga siya nagkamali. Nandito nga ang binata. "Matthew?" Wika niya at bahagyang lumapit sa binata. "Anong klaseng tanong yan?"
Umupo siya sa tabi ng binata. Hindi ito umimik at nanatiling nakatungo. Ilang sandaling katahimikan ang naghari sa kanila bago siya nagsalita. Matthew, nandito ako. Natigil siya sa pagsasalita nang kabigin siya ni Matthew at mahigpit siyang yakapin. Samantha, please, wag. Kung sasabihin mo sa akin na iiwan mo na ako at pinipili mo si Alexander, please, don't. Hindi ko kaya. I can be like Alexander. Gagawin ko ang lahat para maging katulad niya. I can be a responsible man like him. Mahal na mahal kita at hindi ko kayang mawala ka. Naiiyak na saad ng binata. Mariin namang napapikit si Samantha nang marinig ang mga sinabi nito at parang nasasaktan ang puso niya sa pag-iyak nito habang nagsusumamo na parang bata. Sinubukan niyang kumalas mula sa pagkakayakap nito, pero lalong humigpit ang yakap ng binata sa kanya. Where did you get that idea, ha? Sandali nga! Pinilit niya itong inilayo sa kanya, only to find tears streaming down his face. Matthew! He reached up and cupped his face, sweeping the tears off from his face with her fingers. Matthew, ano bang pinagsasasabi mo? I won't leave you, and I won't choose him. Bakit mo ba yan nasabi? Who wouldn't choose him? He's perfect. He's the man of your dreams, the man you want to be with, ang lalaking mahal mo. Umiling-iling si Samantha at pilit hinuli ang mata nito. Yes, Alexander was the man who fulfilled every quality on my checklist. He was a Prince Charming, and you are a villain. He was a noble man, and you are an arrogant one. But Matthew, I love you. That's why I'm here, because I chose to be with you. Bumalatay ang matinding gulat sa mukha ni Matthew. Parang hindi makapaniwala sa narinig. Samantha? Anong sabi mo? His voice was barely above a whisper. I said, I love you. Mahal na mahal na mahal. I just suddenly realized na pumayag akong magpakasal sa'yo, hindi dahil gusto ko lang na gumanti kay Alexander o dahil nakikita ko ang katauhan niya sa'yo, kundi dahil totoong mahal na kita. Totoo ba yan? Pero nakita ko kayo ni Alexander at nakita ko ang saya sa mukha mo habang kausap siya. Her brows knitted together. Pumunta ka ng Isabela? He gave her a slight nod for a response. Then bakit hindi ka nagpakita sa akin? Natakot akong malaman na siya ang pinili mo. Pasaway ka! Mahigpit niya itong niyakap at pumaikot naman ang mga braso nito sa katawan niya. Ikaw ang pipiliin ko at pipiliin ng paulit-ulit kung sakali man. Pero hindi ako pinapili ni Alexander. He was the one who asked me to get back to you. Mabilis itong kumalas mula sa pagkakayakap sa kanya at nagtatanong siya nitong tinitigan. Tumango si Samantha at tipid ng umiti. He wants you to be happy. He wants us to be happy. At maniwala ka man o hindi, mahal ka ng kakambal mo. Napipilan ang lalaki at may nakiraang saya sa mata nito. Saya, hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa nalamang ginawa ni Alexander at sigurado siya ron. Have you missed me? Nakangiti niyang tanong pagkaraan ng ilang sandaling katahimikan. You don't know how much I've missed you. I felt so alone and empty being away from you. Samantha, I'm so sorry if I didn't tell you the truth. Natakot akong sabihin dahil baka magalit ka sa akin. Natakot akong iwan mo. I should have hated you, pero hindi ko maramdaman eh. Parang nagpapasalamat pa nga akong ikaw yun. God, napakahibang ko at hindi ko man lang naisip na hindi yun si Alexander. At salamat dahil hindi mo agad naisip yun. Nakangiti nitong sabi at marahang natawa si Samantha. Ibig sabihin ba nito, itutuloy natin ang kasal? Kung gusto mo pa rin akong pakasalan. Ikinulong nito ang mukha niya sa mga palad at buong puso siya na pinagmasdan. Of course. I don't want anything in the world but you. You are the only thing I'm sure of. You are the one thing that I need. I love you more than anything in the world. Mahal na mahal din kita, Matthew.
At pakakasalan kita kahit saan mo gusto. Thank you, babe. Hinalikan siya nito at buong puso naman yung tinugon. Tell me this is not a dream. Bulong nito sa labi niya. It isn't. Muli nitong hinalikan ang mga labi niya habang marahan siya nitong inihiga sa kama. Kapwa nila dinama ang bawat isa at sinulit ang araw na hindi sila magkasama. Ang tanging naririnig na lang nila ay ang ingay dahil sa bigat ng paghinga nila at ang malakas na tibok ng mga puso nila. Marahan niyang hinaplos ang buhok ng binata. Talk to your brother, Matthew. Pinagsisisihan na niyang hindi kanya pinaniwalaan noon. Hindi umimik si Matthew. Gumulong ito sa tabi niya at tumitig sa kisame. Tumagilid naman ng higa si Samantha at iniyakap ang isang braso sa binata. Gusto mong kausapin ko siya? He asked. From the ceiling, his gaze averted to her. Gagawin ko kung yan ang gusto mo. No. Gawin mo para sa sarili mo, Matthew. Hindi para sa akin. Hinawakan niya ang kabilang pisngi nito at pinakatitigan sa mata. Subukan mong alisin ang galit sa puso mo. It's about time para magkaayos kayong magkapatid at lalo na kayo ng mama mo. Bahagyang naggalawan ang muscles ng binata sa panga at tahimik na nakatitig sa kanya. Inilapat nito ang labi sa noo niya. Okay, I will do that. Napangiti si Samantha at mahigpit itong niyakap. Pinaunan siya ng binata sa braso nito at buong suyong niyakap. Kaninong bahay to? Tanong ni Samantha habang iniikot ang mata sa buong kabahayan. Kompleto sa kasangkapan, pero mukhang wala namang nakatira. Pinakilala sa kanya ni Matthew kanina si Mang Julio na siyang katiwala raw rito. Bahay bakasyunan rin siguro to ng mga Alvarez. Hindi naman ito kalayuan sa mansyon. Lika, sa taas tayo. Hinawakan ni Matthew ang kamay niya at sabay silang pumanik ng hagdan at tinungo ang isang silid. Kid's room, she muttered as she wandered her gaze inside the room. May 2 pambatang kama sa silid at puno ng mga panglalaking laruan ang buong silid. Maayos ang pagkakalapat ng panlatag na may disenyong Spider-Man at Captain America. Parang hindi man lang hinigaan. May bedside table sa gilid ng 2 kama. Lumapit si Matthew sa bedside table at kinuha ang isang laruan at nilaro yun. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Ibinalik ang laruan sa side table at naglakad patungo sa bintana at hinawi ang kortina. Natuon naman ang mata ni Samantha sa isang bedside table at isang puzzle book naman ang nakapatong doon. Napasinghap siya sa biglang naisip. Di kaya sila dito ni Matthew at Alexander? 22 years ago nang huli akong pumasok sa bahay na to. Binalingan siya ni Matthew na nakatanaw sa labas ng bintana. Hindi maganda ang alaala ko sa bahay na to. Simula nang mawala si Papa, sa mansyon na ako tumira at hindi na tumuntong pa sa bahay na to. Walang nagbago sa silid, maliban sa panlatag na mukhang regular na pinapalitan. Pinagmasdan ni Samantha ang binata bago sumilip sa bintana. May pambatang swimming pool sa labas, pero walang tubig. Samantha glanced at his face. May lungkot sa mga mata nito. Ipinatong niya ang kamay sa ibabaw ng palad ni Matthew na nakapatong sa pasimano. Napukaw ang tila malalim nitong iniisip at ngumiti ito sa kanya. I wanna build good and new memories here. Pero, di ba ang gusto mo sa mansyon tayo titira para kasama natin si Lola? Tumango ito. Kinabig siya nito palapit sa katawan nito at iniyakap ang mga braso sa bewang niya. Kung papayag ka sana, gusto kong kunin natin ang pamilya mo sa probinsya at dito na lang tumira. Dito sa bahay na to, para makasama mo sila at makasama sila ng magiging mga anak natin. Masaya yun, di ba? Mas malaking pamilya, mas masaya. Saka sabi mo naman, hindi naman inyo ang lupang tinayuan ng bahay nyo ron. What do you think? Gagawin mo yon? Hindi pa man ay buong kagalakan na ang nararamdaman ni Samantha. Hindi siya madalas na umuwi sa probinsya nila dahil busy siya sa negosyo nila. Minsan nga ay inaabot ng 2 o 3 buwan bago niya madalaw ang mga magulang at kapatid. At kung makakasal na sila ni Matthew at dito sila maninirahan,
ay mas kakaunti na ang tsansa na makakauwi siya ng Isabela, lalo na kung magbubuntis na siya. Pero kung dito titira ang pamilya niya, ay makakasama na niya ang mga to at hindi siya magdadalawang isip na umuo sa gusto ni Matthew. Gusto kong maging masaya ka, Samantha. Gusto kong lumaki ang mga magiging anak natin na may masayang pamilya. Ayoko silang matulad sa akin. Biglang nangislap ang mata nito dahil sa luha. Agad niyang hinawakan ang mukha ng kasintahan. Kalimutan mo ng nakaraan, Matthew. Bubuo tayo ng bago at masayang memories kasama ng mga magiging anak natin. Hindi magtatagal ang malungkot at tahimik na bahay na to ay magiging maingay dahil sa tawanan ng pamilya natin. Niyakap siya ni Matthew. Thank you for coming into my life, Samantha. Promise me you won't leave me. His pleading tone squeezed her heart like a rope. Para itong batang nagsusumamo na wag iwan. Ramdam niya ang panguulila nito sa pagmamahal, sa pag-aaruga, at gusto niyang iparamdam sa nobyo ang buong pagmamahal niya. Walang dahilan para iwan kita at hindi kita iiwan dahil ikaw na ang nagmamay-ari ng puso ko. Kayo, ng magiging anak natin. Naiiyak na saad ni Samantha. Kung titingnan sa pisikal na kaanyuan ay parang napakatapang, malakas at walang kinatatakutan si Matthew. Pero sa halos 2 buwan na pagsasama nila ay nakita niya ang kahinaan nito. Ang kagustuhan ng isang buo at masayang pamilya. Alam niyang darating ang araw na magiging maayos rin ang relasyon nito sa ina at kay Alexander, lalo't nakapag-usap na ang mga to. Nagkausap na rin sila ng ina nitong si Janine at humingi ng tawad ito sa kanya. Natakot ang ginang na mawala sa kanya si Alexander nang sabihin nitong magpapakasal na, kaya hindi ito pumayag. At naiintindihan niya ang ginang. Isa tong ina na hindi pa kayang pakawalan ang isang anak, lalo't nawala na rito si Matthew noon. At nauunawaan niya yun. Pakiramdam nito ay aagawin niya si Alexander. I love you, he whispered lovingly. I love you more, she whispered back. They pulled away from the hug and they smiled at each other. Nanatiling nakayakap ang mga braso ni Matthew sa bewang niya at ang mga braso naman niya ay nakayakap sa leeg nito. I want nothing more than to be with you, to create the most beautiful memories with you, to be the best husband and to be the best father. Ganun rin ako, Matthew. Wala akong ibang gusto kundi ang makasama ka habang buhay. Pwede pala itong mangyari, no? We've been together for just, I think, more than 2 months? Not very long in the grand scheme of things. But it's long enough for me to know how much I love you. Tinanggal ni Samantha ang pagkakayakap ng braso mula sa batok ng binata at iniyakap niya yon sa bewang ni Matthew. Saka inihilig ni Samantha ang ulo sa balikat nito. She was filled with so much happiness. Ayaw niyang matapos ang sayang nararamdaman niya. Naramdaman niya ang paglapat ng labi ng binata sa tuktok ng kanyang ulo. Ikaw lang ang minahal ko, Samantha. Ikaw ang una't huling mamahalin ko. Mahal na mahal rin kita, Matthew. Hindi man ikaw ang una kong minahal, pero sisiguraduhin kong ikaw ang huli kong mamahalin. Bibigyan mo ko ng maraming twins, ha? Inangat niya ang ulo mula sa pagkakahilig sa balikat ni Matthew at tiningala niya to. May masayang ngiti ito sa mga labi. 4 years later. Kontentong-kontento si Samantha sa buhay may asawa. Wala na siyang mahihiling pa. Sa tuwing uuwi siya ng bahay mula sa pakikipag-meeting sa mga kliyente, ay naroroon lagi ang excitement na marating agad ang bahay dahil naroroon ang kanyang kaligayahan at naghihintay sa kanya. Sa mansyon na lang siya nag-oopisina. Si Erin ang namamahala ng golden wedding habang siya ay sa bahay na lang nanatili at through online na lang nila ni Erin dinidiscuss ang lahat ng tungkol sa negosyo. Pero minsan ay luluwa siya para magtungo sa golden wedding at lagi naman siyang present kapag nasa mismong venue na sila at aasikasuhin ang event. Siya naman ang in charge sa pakikipag-meeting kung malapit lang naman sa area niya ang client. Katulad ngayon, galing siya sa bayan at nakipagkita sa isang kliyente na taga Batangas lang din. Pinuntahan nila ang isang venue para sa reception ng kasal nito.
Nang maihimpil niya ang sasakyan sa tapat ng mansyon ay agad siyang umibis dala ang 2 paper bag na may lamang laruan. Malapad ang ngiting pumasok ng mansyon si Samantha. She immediately wandered her gaze throughout the mansion, searching out Matthew and their children. Sanay siya na kapag pumasok siya ng bahay ay agad niya makikita ang mag-aama niya at agad siyang sasalubungin. Sa tuwing aalis siya ay hinding-hindi aalis si Matthew ng bahay. Ito ang personal na mag-aalaga sa mga anak nila. May narinig siyang kalabog mula sa kusina. Parang may nahulog na isang bagay. Inilapag niya muna ang paper bag at bag sa sofa at tinungo ang open kitchen, and her eyes nearly popped out of her head as she saw her 2-year-old sons raiding the fridge. Michael turned to the direction where she was standing and uttered, "Mama!" And a cheeky smile spread on his lips na talagang pumapawi ng kanyang pagod. Punong-puno ng chocolate frosting ang mukha nito at mukhang kinain ang chocolate cake na nasa fridge. Si Marcos naman ay hindi man lang lumingon. Nanatiling nakaharap sa ref at abala sa pagkain ng cake gamit ang kamay. Nasa sahig naman ang isang plastic bottle ng apple juice at natapon na ang laman at kung ano-ano pang laman ng fridge. Nagkalat yun sa sahig. Agad niyang nilapitan ng dalawa at binuhat ng sabay. "Anong ginagawa niyo? Where's Papa?" Ubod ng lambing na tanong ni Samantha. Michael and Marcus just chuckled at maging siya ay natawa na lang din dahil sa itsura ng ubod na cute niyang mga anak. Agad siyang bumalik ng sala at nagtatakang hinanap si Matthew. Hanggang sa may marinig siyang malakas na tawa na nagmumula sa entertainment area. Hindi yon makikita mula sa sala dahil nasa likod yun ng hagdan. Agad siyang nagtungo ron na karga ang kambal. Napailing siya nang makita ang 2 lalaki na naglalaro. Nakalatag sa likod ng dalawa ang blue fluffy blanket at nagkalat doon ang mga laruan ng mga bata. Mukhang hinayaan nitong maglaro ang dalawa at hindi na namalaya na natakasan na sila. "Matthew?" Tawag niya rito. Tumatawang lumingon ang magkapatid sa kanya. Tinaasan niya ng kilay si Matthew at Alexander na nagpresentang mag-alaga sa mga bata at pinayagang manood ng sine ang yaya kasama si Dayan. "Lagot na! Lagot na!" Wika ng dalawa. Mabilis na tumayo si Matthew at agad siyang nilapitan. "Saan kayo nang galing?" Nag-aalalang tanong nito at kinuha si Michael mula sa kanya. "Pinabayaan mo sila. Paano kung may mangyaring masama sa mga anak natin?" Napakamot sa ulo si Matthew. "Sorry babe, di ko na malayang wala na sila sa likod namin." Wala na siyang nagawa kundi ang mapabuntong hininga na lang. "Ayoko na mauulit to," mahinahong sabi niya. Nakangiti naman na tumango si Matthew at agad siyang ginawaran ng halik sa labi. Napailing naman na napangiti si Alexander. Kita ang kasiyahan sa mata nito habang pinagmamasdan ang pamilya ng kanyang kakambal. "Papaliguan ko muna sila." Sabay na ang 3 nagtungo sa may sala. Doon naman pumasok si Doña Catalina at Janine kasama ang nanay at tatay ni Samantha. Katulad ng gusto ni Matthew ay kinuha nila ang pamilya niya at nakatira nga sa lumang bahay ng Alvarez. Kasama rin ng mga ito si Erin na agad na nagbeso sa kanya. Si Matthew ay maayos na ang relasyon kay Alexander at sa mama nito. Nandito lang mga to ngayon dahil gustong umattend ng 2nd birthday party ng kambal na gaganapin 3 weeks from now at para makapagbakasyon na rin. Wala na ngang mahihiling pa si Samantha dahil sa wakas ay natagpuan na niya ang kaligayahan sa piling ni Matthew at sa mga anak nila. Masaya din siya dahil nagkaayos na ang asawa niya at si Alexander at mama nito. Masaya na din ang puso ni Alexander sa babaeng nakilala nito abroad, si Natalie, isang kilalang doktor, at nakatakda na rin sila na magpakasal. Napabuntong hininga si Matthew sa labis na kasiyahan. Napakapalad niya na magkaroon ng mabubuting tao sa paligid niya. Siya ay lubos na nagpapasalamat at kontento na sa buhay. Tunay na ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang pangarap na masaya at buong pamilya. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-iibigan ni Samantha at Matthew. Sana muli ninyo akong samahan sa mga series stories na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po. Happy listening!